Sabi po niya in Psalm 63 verses 1 to 4, O God, you are my God, earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My whole body longs for you and in this weary land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and gaze upon your power and glory. Your unfailing love is better than life. I will praise you as long as I live, lifting up my hands to you. Amen. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po, itong passage po na to is written by David. Ito po yung mga time po na tumatakas po siya sa kanyang anak po na si Absalom. So, hindi po maganda ang kanyang pakiramdam. So, makikita po natin, sabi po niya, earnestly I seek you. Hindi lang po niya sinabi na earnestly I seek you. My body longs for you, sabi niya. Kung titignan po natin itong verse na to, makikita po natin yung intense pursuit for God. So, masidhing paghahanap sa presensya ng Panginoon. Alam niyo po, gustong-gusto ko pong nag-share ng devotion po yung talagang nangyayari po sa buhay ko. And ito po yung verse na nangyari po sa akin this week. Sabi ko na parang ang layo-layo ko sa Panginoon. Kahit na, parang meron yung times na gano'n, ewan ko po kung naranasan nyo, pero ito po yung naranasan ko. Sabi ko nga, na kung si David po, naglolong po siya, yung hinahanap po niya, yung hinahanap po niyang presence ng Panginoon, ganun din po yung nangyari sa akin. So, sabi po niya, hindi lang po niya sinabi na earnestly I seek you, my body longs for you. Sabi, kung titignan po natin, ito po yung overwhelmed po na na paghahanap po sa presensya ng Panginoon. And sa atin po this morning, kumusta po yung mga buhay natin? Ganon din po ba parang kay David na naghahanap po sa presensya ng Panginoon? And this morning po, please allow me to share po sa inyo about worship, hunger for worship. Paano daw po ba natin makikita po ang isang church ay healthy po sa kanyang worship, sa pag-worship sa isang church? Yun po. Sa akin lang po, sa aking observation lang po, pag ang church na po is hindi na po siya healthy, hindi na po excited yung mga tao. Kumbaga parang boring, no? Hindi na po, wala na pong kasigla-sigla sa pagsamba sa Panginoon. And believe me po, kapag hindi na po inspiring ang pagsamba ng isang church, definitely the church is not growing. Kapag patay na po yung wala na pong energy, hindi na po inspiring ang kanilang pagsamba. Kasi po sabi nga po, isang tao po, makikita mo yung paglago ng isang tao sa pagsamba pa lang. Hindi po sa mga bagay-bagay po na ginagawa po natin sa loob ng church, kundi sa pagsamba pa lang po, makikita na po natin ang paglago ng isang Kristiyano. Nung una, kanta-kanta lang, pero nung tumagal na po siya, no? Makikita mo po talaga yung pagbabago sa kanyang buhay kahit po sa pagsamba pa lang. Why God is worthy to be worshipped? Because of what He has done in creation. Kaya ako sasambahin ang Diyos kasi nilikha niya ako, kaya ako nabubuhay. Dahil sa Kanya, kumbaga parang binigyan niya ako ng opportunity para makita ko ang mundo. Amen. Hindi lang po sa creation, naka-importante po sa lahat, bakit ko sasambahin ang Diyos? Because of what He has done in the cross. Redemption. Kaya po ako nakakalapit sa Panginoon, kaya po ako kasi po sa sarili po nating lakas, sa sarili lang po natin, hindi po tayo makakalapit sa Panginoon. Kaya po ang galing ng ginawa ng Panginoon kasi siya po ang gumawa ng paraan para po tayo makalapit sa Panginoon, kanyang binigay niya ang kanyang anak para tayo makalapit sa Kanya. Amen. Another thing, what is worship? It's the overflow of the grateful heart. Amen. Kung madami po tayong pinagpapasalamat sa Panginoon, ako kahit na-terminate ako, pero madami pa rin ako pinagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Kailan po ba nagaganap po ang pagsamba? Kapag ang mga puso po natin ay nag-uumapaw po sa pasasalamat. Amen. Yung pagpunta pa lang natin dito, alam ko na kaya ka pumupunta dito kasi nagpapasalamat ka sa Panginoon sa isang linggo na binigay sa iyo ng Panginoon na hindi ka pinabayaan, no? Na hindi lang po tayo pupunta dito para kakanta. Kaya ka pumunta dito kasi alam ko po na gusto mong makatagpo ang Panginoon. Amen.
Kasi yung puso mo po ay nag-uumapaw po sa pasasalamat sa lahat, sa dami po ng mga bagay-bagay na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kahit po madami po tayong pagkukulang, kahit hindi po tayo, hindi po natin naibibigay talaga yung best naman talaga sa Panginoon eh. Kasi minsan, alam na, pagod. Pero si Lord, yung grasya ni Lord talagang nag-uumapaw. Another thing is, it is the occupation of the heart. Naluluklok siya sa kaibuturan ng ating mga puso. Sabi nga po dun sa kanta na, maghari ka, maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Kailan po nagaganap ang pagsamba? Kapag tunay po siyang naghahari sa ating mga buhay. And next po is, it is a believer's response. Tumutugon po tayo sa kabutihan ng Panginoon. No, katulad nung nasabi ko kanina na dun sa number 2 is of the overflow of the grateful heart. Ganon din po sa believer's response. Yun yung response mo kasi alam mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Although may mga times po na parang may mga prayers po natin na hindi niya sinasagot. Pero hindi po natin alam, no? Sabi nga, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Minsan, akala natin tama, akala natin para sa akin yun, Lord eh. Pero hindi binibigay na yung Panginoon at the end of the day, marirealize po natin, kaya pala hindi binigay ni Lord kasi hindi pala tama. So, hindi pala para sa akin, mapapahamak pala ako. So, yung believer's response po is, tumutugon po tayo sa kabutihan ng Diyos sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. And last one is the heartfelt expression. Nararamdaman po natin. Hindi lang po tayo pupunta dito para uupo, para kakanta. Alam po natin na paglabas po natin sa pintuan, dala-dala po natin ang presensya ng Panginoon. It's heartfelt. Nararamdaman. Kumbaga sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman mo na sinasamba mo po ang Diyos. Kasi hindi lang, praise and worship na. Kakanta na, may rouse lang ba? Pero sabi po niya, it's heartfelt expression. Yung nararamdaman mo talaga na parang malapit ka sa Panginoon na sinasamba mo siya. Na kahit po, sabi ko nga, kahit sa paglabas mo po sa pintuan na dala-dala mo ang presensya ng Panginoon, and that is worship. Kahit po sa mga tao na nakakasalamuha po natin, kahit po sa bahay po natin, no? Andun po yung presence ni Lord. Nararamdaman mo na sinasamba mo ang Diyos kahit saan ka. Heartfelt expression. And last one is recognizing God's holiness. Kaya po natin sinasamba ang Diyos kasi nare-recognize po natin na He is holy. And the first revelation of God's holiness is when Moses saw the burning bush. Iyon po yung first revelation ng God's holiness. Anong sabi ng Panginoon? Moses, Moses, you are standing on holy ground. Remove your sandals. Bakit po niya pinapa-remove yung sandal ni Moses? Kasi gustong i-anonik ng Panginoon that He is holy. Yun po yung first revelation ng holiness. Kaya ako sinasamba ang Diyos kasi holy siya. Amen. Kung tayo po, alam natin na holy, we are standing on this holy ground. Ang ganda siguro na pag yung si Lord yung magsabi sa atin, oh Jello, you are standing on holy ground, paano mo masasambahin ng Diyos sa atin? Amen. Siguro no, para ang sarap-sarap siguro na pakinggan sa'yo mismo sasabihin ng Panginoon that you are standing on holy ground at ganito ko pupurihin ng Diyos. No, hindi mo ginagaya, hindi ka nagpe-perform. Sinasamba mo ang Diyos kasi nire-recognize mo that He is holy and you are standing on this holy ground. Amen.